Finally, successfully nagamit na ni Kurapika at ni Queen Oito ang Little Eye, ang ability na nakuha nila kay Vincent gamit ang Stealth Dolphin. Dito din ay may kita natin kung paano yun gagamitin ni Queen Oito para mag-serve as a surveillance sa iba pang mga princess. Pero sa gitna ng lahat ng to, hindi nila basta-basta malilin lang itong si Bobby Mayna, na dahilan kung bakit mas lalo pang umiinit ang tensyon sa residence ng ika-14 na prinsipe. Bago ang lahat, huwag niyo muna kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring ang bell button para automatic ma-notify ka agad pag nagkaroon tayo ng bagong video. At siya nga pala guys, karamihan sa inyo ay hindi pa naka-follow at naka-like sa ating official Facebook page dahil who knows guys, maaaring magkaroon tayo ng giveaways this upcoming Christmas at hindi ka makakasali din kung hindi ka naka-like sa page. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Sa pagsisimula ng chapter na ito ay makikita natin ang chapter 367 ay pinangalan ng synchronization. Nang dahil nga sa kailangan nilang makahanap ng isang insekto o ng kahit na anong hayop na mas maliit pa sa isang hamster, hindi pa rin nawawala ang Stealth Dolphin kay Queen Oito at hindi ito aalis sa kanyang tabi not until magamit at ma-activate niya na ang Little Eye, ang ability na ninakaw nitong si Kurapika kay Vincent. Dito din ay nagtataka itong si Queen Oito dahil sa dinami-dami daw ng mga insekto, kapag kailangan na kailangan mo, kapag naghahanap ka, wala ka namang makita. Ito namang si Kurapika ay namang problema dahil iniisip niya na since sinabi na nga nila sa side nila Prince Tsubepa na okay na, naresolve na nila ang problema, hindi magtatagal ay pupunta na din si Maor dito sa residence nila Prince Wobble at kapag nangyari yun, mas mahihirapan na silang gamitin ang Nen ability na ninakaw nila kay Vincent dahil mapapansin sila nun kapag napaka-sketchy ng kanilang mga movements. Dito din ay naghahanap maging itong si Shimano at si Bill na dahilan kung bakit itong sila Slaka at ang dalawang mga bodyguards na ipinadala ni Zhangli sa kanila para tumulong ay nagtataka. Dahil daw bakit para bang abalang-abala ang squad na ito ni Prince Wobble? Ano daw bang hinahanap nila? Posible daw bang naghahanap sila ng parang mga transmission device o ng kahit na anong surveillance device na iniwan ng mga nag-espiya sa kanila? Nabanggit din daw ni Kurapika previously sa pag-uusap nila ni Zhangli na may mga nakikita ang mga Nen-user na hindi nakikita ng naked eye ng mga normal na tao. Pwede daw bang nagpapanggap itong mga to na may hinahanap para lituhin sila at para i-distract sila sa kung anumang tunay na objective nitong sila Kurapika. Subalit hindi nagtagal, bigla nang may nagpatunog ng kanilang doorbell at yun ay wala ng iba kung hindi ang ine-expect na dumating nitong si Kurapika na si Mahon. Nang dahil dito, mas lalo na silang mahihirapan. Pero wala silang choice kaya pinapasok na nila itong si Maor. Inintroduce niya ito sa lahat ng mga bodyguards na nasa loob ng kanilang residence na hindi naman talaga kaangkop o mga original na mga bodyguards ni Prince Wobble. Sinabi niya kay Sakata, kay Hashito, kay Slaka at dito kay Bobby Mayna na itong si Maor ang captain ng mga bodyguards nitong si Prince Tsubepa. Sinabi din niya na napaka-equal daw ng treatment niya sa lahat ng mga bodyguards sa lahat ng mga alliance nila prinsipe. Equally, i-distribute daw niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa Nen sa mga ito. Kaya gusto niyang pumunta silang lahat sa waiting area sa anteroom sa loob ng apartment ni Prince Wobble. Dito ay na-realize agad nitong si Bill na ang dahilan kung bakit yun ang pinik ni Kurapika na area na pagdiskasan nila ng iba pang mga bodyguards dahil yun ang pinakamalayong area, yun ang pinaka-isolated na area magmula sa iba pang mga rooms. Sa pamamagitan ng pagdesisyon nitong si Kurapika na doon sila magdidiscuss, magkakaroon ng pagkakataon itong si Bill, si Shimano at itong si Queen Oito para humanap ng insekto na gagamitan nila ng Little Eye. Subalit dito ay biglang sumingit itong si Bobby Mayna habang sinasabing hindi pwede, hindi maaari. Dahil ang ibinigay sa kanyang utos as a royal guard ay ang bantayan ang safety nitong si Prince Wobble at ni Queen Oito. Kaya hindi pwedeng alisan niya ito ng tingin. Hindi pwedeng magkaroon sila ng separate na areas kaya naman sinabi ni Bobby Mayna na mas mainam at mas maganda daw kung isasama nila sa gaganapin na discussion itong si Prince Wobble at si Queen Oito. Nang dahil nga sa nagmamatigas itong si Bobby Mayna, hindi na nakipagtalo pa si Kurapika. Pinalapit niya na agad itong si Queen Oito at si Prince Wobble. Dahil doon, iniisip naman itong sila Bill na kailangan talaga nilang sulitin ang pagkakataon para humanap ng isang insekto. Subalit dito ay sinabi naman ni Kurapika na dahil nga sa isasama na nila si Prince Wobble at si Queen Oito, hindi na sila sa anteroom o sa waiting room magmi-meeting, kung hindi sa master bedroom na, para mas safe dahil nabanggit nga nitong si Kurapika na sa loob ng anteroom o sa waiting room or sa waiting area, doon nangyari ang lahat ng violent deaths, ang pagkamatay ng karamihan sa mga bodyguards ni Prince Wobble. Na sinagot naman itong si Bobby Mayna na bakit daw gustong magpalipat-lipat nitong si Kurapika ng mga lugar. Bakit hindi na lamang niya sabihin mismo sa lugar na ito ang tungkol sa i-share niyang information.
Na-realize dito ni Kurapika na hindi talaga sila hinahayaan nitong si Bobby Maina na mag-take control, na pagalawin at imanipula ang lahat ng mga mangyayari sa loob ng residence. Kaya naman sinabi nitong si Kurapika na hindi daw ba iniisip nitong si Bobby Maina kung gaano ka-stressful, kung gaano katindi ang nararamdaman na takot at nervyos nitong si Queen Oito matapos ang mga pagkamatay sa anteroom. Sinabi din niya na hindi lamang ang kanilang safety ang kailangan nilang pangalagaan, kung hindi maging ang kanilang mental health. Kailangan nilang bawasan ng stress nito kahit papano, kaya kailangang mag-move talaga sila sa master bedroom. Para hindi humaba ang diskusyon, biglang sumingit dito itong si Maor habang sinasabi na tama si Kurapika, hindi na dapat nila pataasin pa ang level of stress na nararamdaman ni Queen Oito. Kung saan man gustuhin ni Kurapika na kung saan mas komportable si Queen Oito, doon na lamang sila magkaroon ng meeting. Nang dahil doon, syempre wala nang kapalag-palag si Bobby Maina dahil nag-agree na ang karamihan, ang majority sa lahat ng bodyguards. Dito din ay naitanong nitong si Kurapika kay Maor dahil napansin niya na para bang tinutulungan siya nito, na ine-expect daw ba ni Maor na ganito kadami ang mga bodyguards na magkakaroon ng truce and alliance dito kay Prince Wobble. Sinagot naman ni Maor na hindi niya ina-expect pero wala siyang pakialam, ang priority lang talaga niya ay ang makuha ang information tungkol sa net. Habang sinasabi pa nga nitong si Maor na ang dahilan kung bakit gusto nilang makuha ang impormasyon na yon ay dahil sa depende sa kung paano gagamitin ang impormasyon, pwede yung maging napakalital na advantage, napakalital na sandata sa mangyayaring succession war. Subalit sinabi naman dito ni Kurapika na para bang napaka-confident naman daw nitong si Maor dahil sa loob-loob o sa isip-isip lang nitong si Kurapika, hindi ang lahat ng nakikita nila ay totoo. Kapag tinake into consideration na nila ang tungkol sa paggamit ng NEN, ang tungkol sa NEN abilities, napakadali nilang malinil lang kung hindi sila marunong gumamit nito. At nang dahil na nga sa nandito na rin sila sa master bedroom, in-explain na nitong si Kurapika kung ano talaga ang NEN. Sinabi niya na ang NEN ay ang supernatural na ability na nag-gain ng isang user kapag natututunan nitong makontrol ang kanyang aura. Sinabi din niya na ang mga NEN beast ay ang mga parabang beast or creatures na nagmanifest sa mga prince matapos nga ang ginawa nilang pot ceremony, ang ginawa nilang seremonya o ritual gamit ang pot o ang seed urn. Nilinaw din niya na ang mga NEN beast na yon ay kumukuha ng enerhiya at nabubuhay sa pamamagitan ng pagkain at ng pag-consume ng aura ng host nito na ang mga prinsipe nga. Sinabi din niya na ang form at ang nature ng mga NEN beast na ito ay highly dependent sa kanilang mga host, na para bang isa silang literal na refleksyon ng pagkatao ng kanilang mga host na prinsipe. Dinagdag din niya na napaka-diverse, napakalawak ng mga possibilities ng kung ano ang kanilang appearance, ng kanilang mga abilities na dahilan kung bakit talagang binibigyan niya ng diin na kailangang maging napaka-cautious ng mga bodyguards na ito kapag naka-encounter sila ng ganon. And also, what they have in common is that palagi nilang pinoprotektahan ang mga prinsipe na pinagmanifesta nila. Although, it is not yet confirmed kung yun talaga ang kanilang top priority o ang priority ba nila ay ang mag-wreck ng havoc and chaos. Subalit dito ay para bang may sinabi si Queen Oito kay Kurapika sa pamamagitan ng kanilang telepathic communication, sa pamamagitan ng paglipat niya ng stealth dolphin kay Queen Oito. Dito ay may tinuturo si Queen Oito kay Kurapika na pagtingin nitong si Kurapika ay isa palang ipis, ang insekto na napakatagal na nilang hinahanap para magamit na nila ang Little Eye para hindi na magpatuloy ang patuloy na pagbawas ng kanyang lifespan sa paggamit ng kanyang Emperor Time. Syempre, sa paglingon ni Kurapika, napaka-focused sa kanya ng mga bodyguards na nakikinig, kaya sa tinitingnan niya, napatingin din ang lahat ng mga bodyguards. Dito ay naisip nitong si Kurapika na sa dinami-dami ng pagkakataon, sa dinami-dami ng lugar, bakit sa pagkakataon pa na ito at bakit sa lugar na ito pa nag-appear ang insekto? Paano niya nipupull off ngayong napakarami na ng mga bodyguards na nakabantay at nakatingin sa kanila? Syempre, napansin din ng iba pang mga bodyguards kung anong tinitingnan ni Kurapika at ni Queen Oito na syempre para sa kanila isang ipis lang dahil wala naman silang kaalam-alam sa nangyayari. Pero itong si Bobby Maina na isang NEN user din, napaisip na lamang at para bang ginudge niya dito itong si Kurapika na para bang nag-overreact daw itong si Kurapika ng dahil lamang sa isang ipis. Subalit dito ay binasag nitong si Queen Oito ang nararamdaman na pagkakaba nitong si Kurapika. Habang sinasabing wag daw silang basta-basta tumayo lamang, patayin daw nilang ipis dahil nakakadiri daw yon. Agad na bumalik ang senses nitong si Kurapika. Dinagdagan pa ni Queen Oito ang kanyang statements habang sinasabing wag na wag daw nilang susubukang patayin ang ipis sa loob ng apartment nila. Dalhin daw nila ito sa labas at doon yun patayin. Dito pa lang ay para bang nakatunog na itong si Bobby Maina na may iniisip, may pinaplot na something itong si Queen Oito at si Kurapika.
Pero nang dahil na nga sa nasa itaas ito, hindi ito basta-basta maaabot ng kahit na sino. Hindi din yung nakuha nitong si Slaka, ni Sakata at nitong si Hashito. Nakita nitong si Kurapika at na-realize niya na ito na ang perfect chance para gamitin ang abilities. Dahil napaka-natural nito kung iisipin matapos ang ginawang statements nitong si Queen Oito. Subalit iniisip niya na imposibleng hindi mapansin itong si Bobby Mayna kung sakaling gumamit sila ng net dahil alam niya na expert talaga itong si Bobby Mayna, knowing na isa nga siyang high-ranking Royal Guard. Nang dahil dito napaisip itong si Kurapika, kaya naman bigla niyang tinawag si Bill at si Shimano. Napaka-unpredictable ng mga nangyayari na dahilan kung bakit maging ang mga bodyguards hindi ma-predict at hindi maisip kung anong pinaplano ni Kurapika. Dito ay sinabihan niya itong si Bill at itong si Shimano na hulihin daw ang cockroach o ang ipis na yon, however not by normal circumstances, kung hindi sa pamamagitan ng paggamit ng net. Ito ang naging desisyon ni Kurapika dahil nga napagtanto niya na hindi talaga nila magagawang gamitin ang Little Eye nang hindi napapansin ni Bobby Mayna, kaya gumawa siya ng isang honest lie. Sinabi niyang totoo pero at the same time lilinangin at magsisinungaling sila. Dahil alam naman natin na hindi itong si Bill ang gagamit ng Nen para i-capture ang roach o ang ipis kung hindi itong si Queen Oito. In-explain pa niya sa mga bodyguards na mas madali nilang maiintindihan kapag nakita talaga nilang gamitin ang ability na ito. To see is to believe, kaya naman ipapakita niya partially kung ano ang kayang gawin, ang mga possibilities na pwedeng ma-achieve sa paggamit ng Nen. Nang dahil dito napukaw niya ang atensyon ng lahat ng mga bodyguards habang ang buong squad naman ni Prince Wobble ay kinakabahan kung mapupull off ba nila ito perfectly. Kahit na nagsimula na nga kaninang magpanik itong si Kurapika, sa pamamagitan din ng galing ng pagbasa nitong si Queen Oito ng sitwasyon, nagawa nila yung malampasan. Dito ay napapaisip din itong si Bill dahil alam naman niya na wala siyang kahit na anong Nen ability na magagamit niya para i-capture ang ipis. Subalit dito ay pinaramdam sa kanya nitong si Kurapika na kailangan lamang niyang magpanggap. Si Queen Oito talaga ang gagamit ng Little Eye. Nagsinungaling dito itong si Kurapika habang sinasabing si Bill ay isa daw manipulator. Isang manipulator na kayang mag-control ng mga objects or ng mga living things sa pamamagitan ng kanyang Nen ability. Dito ay nagtataka na agad itong si Bobby Mayna kung bakit bigla na lamang nilang i-reveal ang kanilang abilities dahil alam naman natin na napaka-essential ng pag-reveal ng abilities. Isa itong napakalaking factor na magde-determine kung sino ang mananalo sa loob ng isang Nen battle. Kaya napaka-sketchy naman daw na para bang i-reveal na lamang ito basta-basta and randomly nitong si Kurapika at nitong si Bill. Idinagdag pa nitong si Kurapika na since hindi nga sila marunong gumamit ng Nen, hindi nila makikita ang aura na gagamitin nitong si Bill. Pero sa pamamagitan naman ng pag-control niya sa roach, magagawa nilang maniwala kapag kinontrol na yun itong si Bill. Nang dahil dito nakafocus na ang lahat ng mga bodyguards, maging itong si Bobby Mayna dahil of course, kailangan niyang makahanap ng tamang reports, ng tamang impormasyon sa kung anong abilities ng mga individual na naging sanhi ng pagkamatay ni Vincent. Dito ay agad na sinabi nitong si Bill na sisimulan niya na and here I go. Pero dito ay makikita natin na hindi talaga si Bill ang gagawa ng atake kung hindi ang Stealth Dolphin. Nagagawa nila itong posible sa pamamagitan ng dahilan na hindi talaga nakikita ng kahit na sino ang Stealth Dolphin, maging ng iba pang mga Nen users. Ang tanging nakakakita lamang sa Stealth Dolphin ay itong si Queen Oito at si Kurapika, kaya naman kahit pa makita yun itong si Bobby Mayna at ng kahit na sinong marunong gumamit ng Nen ability, iisipin lamang nila na isang normal na application ng Nen ang ginawa ni Bill. At dito nga ay nagpanggap na itong si Bill na nilo-launch niya na ang kanyang aura at ito namang si Queen Oito ay binigyan na ang signal na confirmation ang Stealth Dolphin na i-launch na ang kanyang Little Eye. Dito ay successfully nilang tinamaan ang ipis. Hindi ito gumalaw at agad na nagulat ang lahat ng mga bodyguards. Hindi pa man ito kinokontrol nitong si Queen Oito pero kinonfirm na agad sa kanya ng Stealth Dolphin na synchronization complete. Sinabi din niya na matapos ang ginawa nilang pag-launch ng aura na yon ay pwede nang kontrolin nitong si Queen Oito ang ipis. Nahack na nila ang senses ng animal na yon at pwede niya na itong i-manipulate. Nang dahil na nga sa hindi pa gumagalaw ang ipis, nagtataka ang mga bodyguards habang sinasabing wala naman yatang ginawa itong si Bill na baka naman daw ay niloloko at binabluff lamang sila nitong si Kurapika. Habang si Bill naman ay kunwaring nagpo-focus para kontrolin at i-manipulate ng ipis, ito namang si Queen Oito ay nagkunwari na masama ang kanyang pakiramdam at kailangan daw muna niyang magpahinga. Nang dahil doon, ibinaba na muna niya si Prince Wobble at pinaalagaan niya kay Shimano habang si Queen Oito naman ay humiga, umupo at isinanday ang kanyang ulo sa upuan habang tinatakloban ng isang towel ang kanyang mga mata na para bang nagre-relax at nagpapahinga lamang talaga siya. Subalit si Kurapika naman habang nangyayari ang pagpapahinga ni Queen Oito
naisip niya na sa pamamagitan ng pagtaklob ni Queen Oito ng isang towel sa kanyang mga mata, hindi na siya paghihinalaan na siya talaga ang kumokontrol sa ipis. Para naman mapaniwala nitong si Bill ang mga bodyguards na nagagawa nga nilang makontrol ang ipis, tinanong niya ang mga bodyguards kung ano ang mga specific na mga stunts, kung ano ang mga specific movements or exhibitions na hindi naman usually ginagawa ng mga ipis. Para pag pinagalaw niya yun ayon sa mga binanggit na yun ng bodyguards, maniniwala sila na talagang nakokontrol ni Bill ang roach na yun. Dito din ay napasabi pa nga itong si Bobby Maina na ang gusto daw niyang gawin ng ipis ay ang palipadin ito, paikot-ikutin ang paglipad nito sa ere at matapos yun ay palandin o pahapunin daw ang ipis na yun sa kanyang daliri. Dito ay napasabi pa nga itong si Bill na napaka-nakakadiri naman daw ng gustong ipagawa nitong si Bobby Maina. Kaya naman instead na ipaland or pahapunin sa kanyang daliri ang ipis, pahahapunin na lamang niya ito sa isang ballpen. Dito din ay pinamawisan na itong si Queen Oito habang iniisip na baka mahirapan siya sa pagkontrol. Luckily, hindi siya nahirapan. Nagagawa niya talagang palipadin ang ipis na maging itong si Bill ay hindi inaasahan na napakadali yung mapupull off ni Queen Oito. Nagulat din ang mga bodyguards pero hindi nagtagal, sinimula nang gawin itong si Queen Oito ang sinabing mga movements nitong si Bobby Maina. Although pinagmumukha nga nila na itong si Bill ang gumagawa ng movement at nagpapanggap din itong si Bill na siya talagang nagpapagalaw nito gamit ng kanyang mga hand gestures. Pinaikot niya ito ng naka-horizontally, pinaikot niya ito vertically na para bang isang Ferris wheel at pinaikot niya ito ng gumagawa ng isang figure 8 na nakahiga or sideways. Dito din ay matapos niyang gawin ang lahat ng stunt na yon, pinahapon niya ito sa isang ballpen. Matapos yon, ipinakita at pina-analyze niya ang ipis na yon sa mga bodyguards na matapos ng kanilang analyzation, matapos nilang i-check ang ipis, na-confirm nila na hindi ito isang robot. Walang kahit na anong magic trick sa likod nito, talagang nakokontrol nila ang ipis. Pero matapos ang display of ability na yon ay sinabi naman itong si Bill na okay na, naintindihan naman daw nila at naniniwala na sila, kaya i-dispatch siya at itatapon na nila ang ipis sa labas. Pero alam naman natin na hindi nila yung papatayin. I-utilize pa nila ang ipis na ito para magmatsyag at para mag-survey sa iba pang mga prinsipe. In-explain din itong si Kurapika na nakadepende sa iseset nilang mga conditions kung gaano kalakas, kung gaano kadaya ang magagawa nilang nen ability. Mapapataas daw nito ang kanilang mental, ang physical, ang environmental at ang kanilang quantitative abilities. Pero kailangan nilang i-consider kung ano din ang kapalit na maibibigay nila. Dahil ang mga nen abilities daw ay may principle na high risk, high return. Ang pagkakatuto nga lang daw ng basic na nen ability ay magbibigay na sa iyo ng napakatinding strength kumpara sa isang normal na tao na para bang ang difference daw sa gitna noon ay isang adult, isang complete na grown up na tao at ng isang napakaliit na bata. And basics pa lamang daw yun, paano pa kung matuto ka ng isang nen ability. Dito din ay nabanggit niya na itong si Bobby Maina daw ay isang literal na nen user din, kaya mayroon daw bang gustong idagdag itong si Bobby Maina sa mga in-explain niyang impormasyon. Sinagot naman itong si Bobby Maina na okay naman daw na gustuhan niya ang explanation nitong si Kurapika, pero alam niyang may iba pang bagay na gustong i-clarify. Ang nag-iisang bagay na gustong marinig ng iba pang mga non-nen user bodyguards at yun ay kung matututunan ba nila yun in a short duration of time para magamit nila yun sa gaganapin na succession war. At dito ay kinonfirm ni Kurapika na oo, magagawa nila yung matutunan ng napakabilis, and honestly nagbigay pa siya dito ng isang time frame. Kaya daw yung matutunan in as short as 2 weeks. Nang dahil dito, biglang nagkaroon ng interest ang lahat ng mga bodyguards maging itong si Bobby Maina. Dahil hindi din niya ina-expect na sasabihin ni Kurapika at siguro hindi din niya ina-expect na sa loob ng 2 weeks ay maipapangako ni Kurapika na kaya niya yung ituro. Nang dahil din sa napaka-bold na mga statements na yun ni Kurapika, tinanong at nilinaw sa kanya nitong si Slaka kung siya daw ba ang magiging personal na trainer, kung tuturuan daw niya ang lahat ng mga bodyguards. Na sinagot ni Kurapika na oo, but with one condition. Nagbigay siya ng kondisyon para makontrol ang mga taong ito. Sinabi niya na kailangan daw nilang i-report ang tungkol sa bagay na yon sa lahat ng mga prinsipe at kung sino mang mga pumayag sa kanila, kung sino man ang mag-agree ay pwede silang mag-participate. Meaning, pwede silang magpadala ng kanilang mga bodyguards na mag-aaral lang nen para matutunan din nila yon. Nang dahil dito, napaisip ang lahat ng mga bodyguards pero iba ang tumakbo sa isip ni Bobby Maina. Na-realize niya agad kung ano talaga ang ginabalak gawin nitong si Kurapika at yun ay ang mag-force ng isang stalemate sa pamamagitan nga ng pag-conduct ng isang lesson o pagtuturo ng nen abilities, ng basics ng paggamit ng nen sa lahat ng mga magpa-participate na mga kaalyado ng mga prinsipe. Of course, hindi sila agad magpapatayan.
paprioritize nilang matuto ng Nen ability na yun na pwede nilang ma-utilize sa pagpapatuloy ng buhay nila. Or sabihin man natin hindi nila yun magagawa ng matagal dahil magpapatayan nga din naman sila, pero it will be such a huge waste kung hindi nila yun matututunan. Dito na na-realize at na-confirm nitong si Bobby Mayna kung gaano katilos, kung gaano katalas ang pag-iisip nitong si Kurapika. Basing from all of this happenings din ay nalaman at naisip din itong si Bobby Mayna na itong si Kurapika ang nagpaplano ng lahat ng movements ng mga squad nitong si Prince Wobble. Siya ang nagsisilbing mastermind, ang gumagawa ng strategy sa loob ng squad ni Prince Wobble. At nang dahil na nga sa nakita naman niya na ginamit nga nitong si Bill ang kanyang ability as a manipulator nang mag-control ng mga animals, ng mga insekto na hindi naman talaga actually totoo, iniisip niya na ang kailangan na lamang niyang ma-figure out na ability ay itong kay Kurapika at pwede na niyang makumpleto ang kanyang report. Itong si Kurapika naman ay napaka-cautious din kay Bobby Mayna. Dito ay na-realize at na-confirm din nitong si Kurapika na ginagamit pala ni Bobby Mayna ang kanyang N sa buong room o sa buong area ng residence ng ika-4 na prinsipe na si Prince Wobble. Just imagine kung gaano yung kalawak. Dito din ay nasabi ni Kurapika na para ma-pull off yun, surely isang expert, isang napakagaling na user din ng Nen nitong si Bobby Mayna. Nang dahil lang nga sa alam nitong si Bobby Mayna na ginamit na nitong si Bill ang kanyang ability kunwari na mag-control ng mga hayop o ng mga insekto, surely alam at ine-expect daw nitong si Bobby Mayna na gagamitin pa rin yun ni Bill para mag-survey at para i-inspect ang iba pang mga prinsipe. Hindi na rin daw siya magtataka kung sakali mang maisip o para bang ma-figure out nitong si Bobby Mayna na ang ability talaga na yon ay hindi kay Bill at dito kay Queen Oito, na nagpapakita lamang na pareho nilang nire-respect ang expertise ng isa't isa. Hindi nila minamalit ang isa't isa at nagkakaroon sila ng napakatinding internal battle sa loob lamang ng kanilang psychological thinking. Pero matapos kang itapon ni Bill ang ipis, dito na nagsimulang gawin ni Queen Oito ang kanyang move. Kinontrol niya na ang ipis na ito para pumasok at mag-espiya sa pinakamalapit na residence sa residence ng ika-13th prince na itong si Marayam. At dito nga inakita niya na kung ano ang Nen Beast ni Marayam, isang napakalaking asul na dragon. However, para sa susunod na mga pangyayari, kailangan na nating antayin ang susunod na video. Konting spoilers guys, dito na magsisimulang bumigay ang katawan ni Kurapika, dito na din magsisimulang mabasa nitong si Serednik na hindi nagsasabi ng totoo sa kanya itong si Teta. Kaya naman para hindi ka mahuli, para ma-notify ka agad pag release natin ang susunod na video na yon, huwag mo kalimutan mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring mo na din ang bell button. Also, don't forget na i-like at i-follow din ang ating official Facebook page at ang ating official TikTok account. Shoutout nga din pala sa mga napakatinding mga supporters na ito from the previous video. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.